Sariwang seafoods at magagandang tanawin na matatagpuan nga natin dito sa Siargao. Kahit sino talaga ay mabibighani sa ganda ng isla ng Siargao na matatagpuan dito sa Mindanao. Isa talaga to sa mga bucket list na lugar na gustong gusto ko puntahan, kaya bago nga matapos ang summer, samahan nyo na ako puntahan yung iba't ibang lugar na magaganda dito sa Siargao. For today's video, pupuntahan nga natin yung pinakasikat at talagang isa sa pinupuntahan ng mga foreigner dito sa isla ng Siargao. Kailangan natin gumising na maaga kasi yung bangka na sasakyan natin papunta dun sa highway may oras lang din para bumiyahe. Grabe talaga katahimik ng lugar na to, pero syempre mas maninibago tayo ngayon dahil yung pupuntahan natin na lugar talaga maraming tao at musika ang maririnig natin. Nandito na pala si Bossing na maghahatid sa atin dun sa highway at low tide nga pala ng mga oras na to, kaya ikot tayo ng medyo malayo. Kasama din namin si Tito, ang nag-iisang pogi ng San Fernando na tatay ng girlfriend ko. Pupunta naman siya sa bayan, kaya kasama din natin siya sa bangka nating sasakyan. Ganito talaga dito pag low tide ang dagat, kailangan talaga umikot ng medyo malayo para nga hindi sumahid yung pinakailalim ng bangka natin sa mga batong malalaki. Pakita ko lang ulit dito yung mga matataas na bakawan, kayo na lang din humusga kung meron bang naliligaw o naninirahan ng mga buhaya dito. Malapit na nga tayo bumaba nito sa highway o tinatawag nila dito na Pangi. Pagkatapos nga natin bumiyahin ng ilang minuto sa bangka, nakadating na din tayo dito sa highway para nga sumakay naman ng tricycle. Meron na agad tricycle ng mga gantong oras para nga sa mga pupunta ng bayan o mamimili ng grocery. Halos kakatapos nga lang umulan nito at buti na lang tumigil din para nga hindi din maging hassle sa magiging biyahe namin. Pagkatapos naman natin bumiyahe sa tricycle, nakadating na nga tayo dito sa Dapa. Bali naghahanap na nga kami dito ng motor na marerentahan nito para sa gagamitin natin papunta sa mga destination o spot na gusto natin. Dito kami sa terminal nakahanap ng pwedeng rentahan na motor. Agad-agaran ko na nga agad na pinuntahan para nga makapili na ng motor na gagamitin. Meron silang dalawang klase na motor na pwedeng rentahan dito. Ito yung Honda Beat na kadalasan na nirerentahan talaga ng mga turista, at meron din itong Pasio o NMAX. Bali NMAX nga dapat ang rerentahan namin para nga mas malaki-laki at komportableng ibiyahe. Kaso sold out nga agad at etong Passion na lang yung pinili namin. Nasubukan ko na kasi yung Honda Beat noon na pumunta kami dito at medyo nalilitan nga ako at medyo nahihinaan sa hatak, kaya nga namili din ako ng iba na pwedeng marentahan. Excited na nga ako sa mga oras na to para nga gumala at puntahan yung mga beach na magaganda dito sa Siargao. Kung wala nga kayong valid ID na mapapahiram sa kanila, pwede naman nila picturean yung ID nyo para nga meron silang copy sa inyo kahit papano. Mababait din yung owner ng mga motor dito at sobrang bilis lang din ang proseso pag gusto mo magrenta ng motor. Pagkatapos nga bayaran sa motor, bumiyahe na nga agad kami sa unang destination na pupuntahan namin. Para sa mga gusto ng mga magagandang picture o video at magagandang background, dito kayo magpa-picture sa lugar kung saan sikat yung tinatawag nilang human drone. Sobrang babait at magagaling pa yung mga local dito mag-picture, kaya talaga masasatisfy nga kayo sa kalalabasan ng kuha nyo sa inyo. Pagkatapos namin dito sa human drone, umalis na din kami para nga puntahan naman yung pangalawang destination dito sa Siargao. Bali yung next na pupuntahan namin is yung Maasin River. Hindi na din kami masyado nagtagal pa dito dahil ilang beses na din talaga kami nakapunta sa lugar na to. Madadaan na din kasi talaga to sa mga pasyalan na pupuntahan nyo, kaya pinakita ko na din sa video kung ano nga ba ang lugar at normal na binibenta mga kain dito sa Maasin River. Kung matibay yung sikmura nyo para nga sa mga hilaw na seafoods, pwede nga kayo kumain sa mga binibenta nila dito. Makikita nyo sa video yung mga bangka na blue ay yung sinasakyan papunta dun sa lagoon. Ito yung Maasin River at isa din sa sikat na pinupuntahan ng mga turista dito sa Siargao. Hindi makukumpleto ang Siargao mo kung hindi mo masusubukan na tumalon dyan sa tubig at mamangka papuntang lagoon. So guys, dito tayo ngayon sa Maasin River, no. Isa to sa pinakasikat guys to na pinupuntahan dito sa Siargao. Ayan guys. Yan, nakapunta na tayo diyan guys, no, way back 2025 pa ba? 2025, no, kaya hindi na tayo papunta diyan, no. Ayan, so pakita ko lang sa inyo guys. Monday pa lang ngayon guys, no, so expect natin na medyo mababa yung volume ng tao na pumupunta dito sa Maasin River. Pero kapag ka weekend guys, marami mga tao na pupunta diyan. Ayan. Maganda yung dulo niyan diyan guys. So doon kayo tatalon kapag gusto nyo tumalon dyan sa may tubig. Eto lang din yung pinunta ko dito sa Maasin River. Eto mga fresh na oyster. So kain tayo guys, tuway. Ay ano, talaba pala. Talaba na. Yung last na kain namin kasi dito, tuway. Ayun o. Cheers. Sarap. Aba.
Hindi ko pala nalagyan ng asin. Banalo. Pagkatapos naman natin kumain ng fresh na oyster dito sa Maasin River, pupunta naman tayo sa pangatong destination natin. Pasalamat talaga kami guys kasi hindi talaga umulan ng mga oras na to dahil kung sakaling naulan nga, baka hindi din kami makapag-video ng ganito. Nadaanan na nga namin tong arko ng Pilar, senyalis na to na malapit na nga kami sa destination na pupuntahan namin. Buti na lang din nakita namin tong sign papunta dun sa spot na pupuntahan namin kaya napa-shortcut at napabilis nga yung biyahe namin. Ito lang din yung naging problema namin na paiksi nga yung kalsada na dinaanan namin, naging mahirap naman para sa motor namin yung daanan. Medyo nakakatakot nga lang yung tulay na dinaanan namin dito dahil para na siyang abandon at medyo kinakalawang na nga yung mga bakal. Hoy, pwede dumaan dito? Kagi, dito mo kakadaan. Baba ko, babe. Nahirapan na nga sa pag-akit yung motor natin kaya nga nagpasya na nga ako na pababain yung partner ko para nga maging safe at makaahon na din na maayos yung motor. Ang taas niyan. Pagkatapos nga namin dumaan sa lubak-lubak na daan, napawi yung kaba ng dibdib namin nung makita namin itong magandang tanawin. Hindi nga namin alam na ito na pala yung destination na pupuntahan namin. Ito nga pala yung spot na Pasipiko kung saan makikita nyo yung mga naglalakihang alon at mga nagsasurfing na turista. Pagdating nyo dito, sasalubungin na agad kayo ng mga magagaling na instructor ng mga lokal para nga mag-surfing. Bago nga kayo makapasok, kailangan nyo muna magbayad dito ng 50 pesos para nga sa pang-entrance at meron din kayong babayaran na 20 pesos dito para nga sa pinaka-environmental fee. Kung interesado nga kayo mag-surfing, handa naman yung mga lokal na turuan kayo para nga matuto. At syempre, 500 pesos naman ang ibabayad para sa mga gusto mag-surfing. Medyo mahaba na nga yung video natin at gagawa ko na lang ulit ng part 2 itong video. Pa-like, share, and follow naman ang video na to para sa mga video na gagawin natin dito sa Siargao.